Katunying ano, 'pag pinalitan ni PBBM si Sara Mao sa pagkasekretary, eto, sabi ni Storm Rider, oh, kita niyo talagang laganap na ito, eh, 'no. 'Pag pinalitan ni PBBM si Sara sa pagkasekretary ng Department of Education ni Leni, sisisihin na naman ng mga DDS. Hindi ko na po babasahin, si FL Lisa. Malamang po sa alamang. O yan, yun yung next topic natin, mga bossing. Kasi po, talagang umaalingaw-ngaw na mga kababayan, eto pong baka maaari, no? Baka posible, mga boss, napalitan, no? Kasi may mga nananawagan po, eh, no? Napalitan ni Attorney Leni Robredo daw po sa yan, diyan, sa DepEd Secretary, si Inday Sara Duterte. Bago natin ituloy-tuloy yan, no? Kunin ko muna ang inyong mga komento. Para hindi lang naman ako yung nagsasalita, mga kababayan. Ako, sige, nakaka-boring naman kung hihinto ako habang hinihintay ko yung sagot ninyo. Ako, mga kababayan, posible, obra, walang problema, no? Kasi unang-una yung charm ni Nanay Leni, no? Kumbaga, obra sa pambata, mga kababayan. Alam naman natin ang Department of Education yung kumbaga yung mababa. Yung tipong mga alam ko, grade school. Ayan, 'di ba? Hindi ko lang sure kung kasama diyan yung high school. Storm Rider, salamat po sa inyong super sticker. Ayan, salamat po. So ngayon, mga kababayan, ang dami po na nakikita ko na nagko-content, ang dami po nang nakikita ko doon sa mga Facebook na mukhang isinusulong po, no? Na kumbaga italaga, palitan muna pansamantala o palitan kung kung habang buhay itong si VP Sara. Kasi simulat sa pulpo maraming nagsasabi na walang masyadong nagagawa si VP Sara dito sa Department of Education, mga bossing. At isa pa na medyo bad shot para sa akin, mga bossing, no? Yung alam niyo naman na mainit ang pulburon issue nun, no? Ngayon medyo umaano na, gumagaan na, mga boss, Alam niyo naman po na mainit 'yon. Tapos kung matatandaan niyo, yung si VP Sara parang nangiinis siya. Yung parang nangiinis siya na, "Oh, eto yung pulburon ha, yung ganito." Yung inaabutan niya, no, ng pulburon yung bata, no? Sabi ko halatang may bumabanat itong Vice Presidente natin sa ating presidente. So kung ganun po ang sitwasyon, mga kababayan, parang siyempre 'di ba, iba na agenda nito. Una, pumunta do'n sa rally, no, laban sa presidente. Pangalawa, yung mga pulburon-pulburon something niya, mga bossing. Sabi nga po ni FL Lisa, mga kababayan, 'di ba? Tignan mo naman yung Vice Presidente. Ginawang OIC, tapos ang punta dun sa rally na ang isinisigaw, bangag ang presidente. Yung pagpunta pa lang po niya doon, although hindi naman siya sumampa sa entablado, mga kababayan, kumbaga, ibig sabihin, sinusuportahan mo yung rally na yon na naniniwala ka na ang presidente natin ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. So magkaiba na po, mga kababayan. Sabi nga po ni no? Sabi nga po ni FL Lisa, miski, no? Miski si Sara, si Leni, hindi ginawa 'yon. Mga bossing, ano po kasi 'yun, kumbaga parang respeto na lang. 'Di po ba? Iniwan ka OIC tapos ang punta mo, ang diretso mo do'n sa rally. Na kumbaga, muntik pa nga po yung rally na 'yon, mga kababayan, dumiretso sa Malacanang, Oh. Muntik pang dumiretso sa Malacanang. Ano 'yun, makikisigaw si Inday Sara Duterte na, "Oh, bumaba ka na diyan, bumaba ka na diyan." Eto ngayon, no, isinusulong ng taong bayan ngayon. Sa tingin niyo po ba, mga kababayan, kayang gampanan
ni Nanay Leni yung trabaho, 'no, ng DepEd Secretary. Ayan, mga bossing. Ako nakikita ko po 'no, uubra 'no, at posible si Attorney Leni Robredo diyan, mga bossing. Uubra, mga kababayan. Lalo na yung charm niya dun sa mga kabataan. Posible po. Lagi na nga po, umpisa pa lang po ng eleksyon, mga kababayan, ano po sinasabi ng ating pangulo? Ano po sinasabi dun sa ano, doon sa pangangampanya nila? Unity. Wapakel siyan, no? Kung taga, ay eto si Benjamin, nahuli din kita. Oh, ban ka na kasi walang kwenta mga pinagsasasabi mo. Nasaan si Benjamin? Tanggalin na natin 'yan si Benjamin. Paulit-ulit lang, ban ka na. Ayan, tinanggal na natin. Sabi ni Maynard Salviejo, I would rather that Leni Robredo distance herself from the administration considering the ongoing fierce squabble in the political arena in light of the explosive rupture of the unity. Sabi ni Maynard. O yan, kung ganyan um, kung ganyan yung mga komento kahit na hindi pabor sa ating mga sinasabi, eh nagpapaliwanag, bakit natin tatanggalin? Eh yung sila Benjamin Paler, wala po yan. Ang iko-komento sa iyo, bangag, ang iko-komento sa iyo, bayaran. No, na hindi, walang substansya, mga bossing. Nako po, lalong mag-iinit ito. Kunyari, no, mga kababayan, eh naisulong ito. Oh, kunyari naisulong itong Leni Robredo sa Department of Education. At medyo isinantabi si VP Sara, mga kababayan. Alam niyo po kung ano sasabihin ng mga DDS diyan. Sasabihin lang naman nila, oh, tignan niyo, tinanggal na sa posisyon. Talagang ginigipit ng Pangulo ang mga Duterte. Bakit ayaw ni PBBM sa ICC? Ayan, yun nga ang problema sa kanila. Ayaw na ng Pangulo at isinasalampak na sa mukha nila, no? Isinasalampak na sa mukha nila na hindi pa papasukin yung ICC. Eh sila paulit-ulit pa din yung ICC, mga kababayan. Walang hindi mo maintindihan kung ano yung mga gusto sa sarili, eh. Isang tabi na yang si Miss No Comment. O yan, isa din po yan sa talagang medyo talagang nakapagpainit ng dugo ng Pilipino na biruin mo, sumagot, no comment. Ay, wala ka man lang stand para sa mamamayang Pilipino, wala kang stand para sa ating soberanya o teritoryo na ipinaglalaban.